Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 21 hanggang 30 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Matapos matuklasan ni Lee Gilyaong ang treasure box, agad kong tinakpan ang kanyang bibig at pinatahimik siya bago pa siya makapagsalita. Sa mundong ito, walang bagay na mukhang pagkakataon na walang kapalit na panganib. Ang ways of survival ay walang awa, at ang mga constellation na nanonood ay natutuwa sa paglalagay ng mga tao sa mas mahihirap na sitwasyon. Ang isang treasure chest na basta na lang nakalagay ay hindi gantimpala, isa itong bitad. Kahit ang mga system message ay hindi palaging mapagkakatiwalaan, kaya ang pagiging padalos-dalos ay siguradong magdudulot ng kamatayan. Kaya nanatili akong tahimik at naghintay, nagtitiwala sa aking kutob. Hindi nagtagal, may mga aninong gumalaw. Lumabas ang mga ground rat mula sa mga lagusan, may dalang mga bagay at nagtipon sa paligid ng treasure chest na parang may ritual na ginagawa. Isa-isa nilang sinindihan ang itim na apoy gamit ang dark ether, na nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa paligid. Ang lugar na ito, ang pinakasentro ng dark root, ay puno ng enerhiyang sapat para sa ganoong klaseng apoy. Biglang may boses na sumingit sa katahimikan. Hindi ko kailangang hulaan kung sino yon, si Han Myung-oh. Mas hinigpitan ko ang hawak ko sa balikat ni Lee Gilyaong upang hindi siya makagalaw habang tahimik kaming nagmamasid. Sa mahinang liwanag, nakita namin si Yo Sang-a at Han Myung-oh na nakagapos ng mahigpit ng mga sanga na umusbong mula sa lupa, walang kalaban-laban sa mga nilalang. Si Han Myung-oh, na halatang takot at wala sa sarili, ay sinisi si Yo Sang-a sa lahat, sinasabing kung hindi siya sumakay ng subway, hindi sana sila mapupunta sa ganitong sitwasyon. Mukhang walang kwenta ang sinasabi niya, ngunit habang nagtatalo sila, lumabas ang totoo, ninakaw niya ang bisikleta ni Yo Sang-a. Kaya napilitan itong magbago ng ruta. Kahit gaano ka-absurdo, nanatiling kalmado si Yo Sang-a, halos malamig ang tono habang direkta niyang tinatanong ito. Nang tuluyan itong umamin na mula ang mukha ni Han Myung-oh sa galit at hiya. Lalong lumala ang kanilang pagtatalo, puno ng kababawan at sisihan, isang eksenang kahit ang mga constellation ay tila nainis na rin na pagtanto ko na hindi na pwedeng maghintay pa. Hinawakan ko ang isang tinik at buong lakas ko itong ibinato. Tumama ito sa gilid ng bibig ni Han Myung-oh at nagpatuloy sa dilim. Sumigaw siya, ngunit mas mahalaga, may mas malalang bagay ang nagising. Parang nahati ang dilim habang lumitaw ang isang nakakatakot na presensya. Ang mga ground rat ay agad na yumuko, nanginginig na parang mga alipin sa harap ng hari. At doon ito nagpakita, ang Dark Keeper, isang malademonyong nilalang na may gumagalaw na mga galamay, naglalabas ng napakabigat na presyon. Kahit mula sa malayo, halos hindi ito matiis. Hindi kinaya ni Lee Gilyaong at bumagsak siya habang nagsusuka, dahil sa matinding mental na epekto ng kanyang koneksyon sa mga insekto. Sandali ko siyang pinakalma bago ko siya iniwan upang makabawi dahil kailangan ko ng kumilos. Agad akong lumapit at pinutol ang mga sanga na gumagapos kina Yo Sang-a at Han Myung-oh gamit ang aking kutsilyo, kahit na unti-unti itong kinain ng demonyong enerhiya. Ang Dark Keeper ay hindi ordinaryong halimaw, isa itong demon species, mas mapanganib dahil sa koneksyon nito sa mga Demon King at sa kapangyarihang taglay nito. Nang magsalita ito sa hindi maintindihang wika, ipinakita ni Yo Sang-a ang isang hindi inaasahang kakayahan, kaya niyang intindihin ito. At ang nalaman namin ay nakakatakot. Paulit-ulit nitong sinasabi na dapat silang maging ina. Noong una, hindi malinaw ang ibig sabihin, ngunit agad din naming naunawaan. Pinili na nila lang si Han Myung-oh at ipinasok ang isang galamay sa kanyang bibig. Sinisimulan ang proseso ng paglalagay ng anak nito sa loob ng kanyang katawan. Nangisay siya habang may gumagalaw sa loob niya. Doon ko lang tuluyang naalala, ang mga demon species ay nagpaparami gamit ang katawan ng ibang nilalang bilang host, wala ng oras para mag-atubili. Agad kong pinutol ang galamay at itinulak ang halimaw palayo, pinipigilan ang proseso. Mabilis na umatras si Yo Sang-a nang maunawaan ang sitwasyon, habang ako ang humarap sa nilalang. Ngunit malinaw na dehado ako.
Nasira na ang sandata ko at hindi sapat ang lakas ko para talunin ito ng diretsyo. Hindi naman talaga kasama sa plano ang labanan ito, ang plano ay hintayin itong umalis at kunin ang treasure chest. Ngunit gaya ng dati, hindi nasusunod ang plano. Dahil wala na akong ibang pagpipilian, tinawag ko ang Dokaibi at hiniling ang item na dati ko nang nakuha. At ubiliman, ibinigay ng Dokaibi ang item, ang Broken Faith, isang sirang espada na tila walang silbi sa unang tingin. Pinagtawanan pa ito ng Dokaibi dahil sa kalumaan nito. Ngunit alam ko ang tunay nitong halaga. Hindi ito ordinaryong sandata, kailangan nito ng espesyal na enerhiya upang magising ang kapangyarihan nito. Huminga ako ng malalim at pinokus ang aking isipan, saka ginamit ang skill na nakuha ko, ang White Pure Star Energy. Nang dumaloy ang enerhiya sa sirang espada, nagsimula itong manginig at unti-unting nagliwanag hanggang sa lumitaw ang isang puting enerhiyang talim. Doon lumabas ang tunay nitong anyo, ang Blade of Fate, isang sandatang epektibo laban sa mga demon species. Muling sumugod ang Dark Keeper, at ang mga galamay nito ay dumami at sumakop sa aking paningin. Napakahirap nitong labanan, at dahil wala akong sapat na kasanayan sa pakikipaglaban, ilang beses akong nagkamali. Hindi ako mandirigma, isa lamang akong mambabasa. Magulo ang galaw ko at hindi perpekto ang pag-atake ko. Ngunit may isang bagay akong higit na mahalaga kaysa sa kasanayan, ang kaalaman. Habang lumalaban, unti-unting bumalik sa isip ko ang lahat ng nabasa ko. Ang galaw nito, ang kahinaan nito, ang pattern ng pag-atake, lahat iyon ay malinaw sa akin. Isa-isa kong naputol ang mga galamay nito habang iniiwasan ang mga atake nito gamit ang aking kaalaman. Unti-unting nanghina ang Dark Keeper, at naging desperado ito habang patuloy kong sinisira ang mga galamay nito. Sumigaw ito sa galit, hindi maintindihan kung paano ko nahuhulaan ang bawat galaw nito. Sa likuran ko, si Yosang-a ay nakatingin ng may pagtataka, hindi makapaniwala sa nangyayari. Tinanong niya kung paano ko nalalaman ang kahinaan ng halimaw. Simple lang ang sagot ko, nagbabasa lang ako ng maraming libro. Parang biro, ngunit iyon ang totoo. Sa mundong ito, kung saan ang kaalaman ang susi sa kaligtasan, may kalamangan ako na wala ang iba. Hindi ako ang pinakamalakas o pinakamabilis, ngunit alam ko ang kwento. At minsan, sapat na yon upang labanan kahit ang isang halimaw tulad ng Dark Keeper. At diyan nagtatapos ang Kabanata 21 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Pakiramdam ko ay sana'y tumagal pa ng matagal ang laban kung nagpatuloy ito sa normal na paraan. Ang kalaban sa harap ko ay hindi isang nilalang na kaya kong basta na lang talunin, at alam kong kahit isang sandali ng pag-aalinlangan ay maaaring magdulot ng aking kamatayan. Sa kabutihang palad, sa critical na sandaling iyon ay nag-activate ang aking eksklusibong kakayahan na bookmark. Bumukas ang ikalawang bookmark, ngunit dahil mababa pa ang level nito, 1 minuto lamang ang ibinigay na oras ng paggamit. Maikli man ito, sapat na iyon upang pagdesisyonan ang pagitan ng buhay at kamatayan. Kung wala iyon, maaaring napunit ang aking mga buto o tuluyang tumigil ang daloy ng aking dugo. Kahit ganoon, kulang pa rin ang aking pag-unawa sa karakter na hiniram ko ng kapangyarihan, kaya bahagi lamang ng kanyang kakayahan ang lumabas, partikular ang weapons training level 1. Ngunit wala akong oras para magreklamo. Kailangan kong sulitin ang limitadong kapangyarihang iyon. Pinilit kong pigain ang natitira kong lakas at sumugod sa gitna ng gumagalaw na mga galamay. Wala nang puwang para sa takot o pagdududa. Sa isang iglap, nakatuon ang lahat sa iisang mapagpasyang atake. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw, suka, at tila naglaho ang paligid ko habang dumaan ako sa pagitan ng mga galamay. Ang natira na lamang sa aking paningin ay isang puting liwanag at ang pakiramdam ng paghiwa sa isang matigas na bagay. Nang matapos ang lahat, agad na nawala ang lakas ko. Parang hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Ibinuhos ko ang lahat sa isang pag-atake, at wala nang natira pa, makalipas ang ilang sandali, isang nanginginig na tinig ang narinig ko. Si Dokaibi Biryu yon. Natila nakalimot sa kanyang tungkulin bilang tagapagbalita. Halata ang kanyang pagkabigla, pati na rin ang mga konstelasyon na nanonood na hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Hindi naman iyon nakapagtataka. Sa harap ko ay nakahandusay ang isang grade 7 na demonyo, isang nilalang na hindi ko dapat kayang talunin, ngayon ay halos wala ng kakayahang lumaban matapos maputol ang mga galamay nito. May ilan sa mga konstelasyon ang nagduda, habang ang iba naman ay natuwa at nagbigay pa ng mga barya bilang gantimpala. Ang totoo, hindi ko kayang talunin ang ganoong kalaban sa pamamagitan ng lakas lamang.
Hindi ako tulad ni Yoo Jong-hyuk na kayang durugin ang kalaban sa kanyang kapangyarihan. At wala rin akong malakas na taga-suporta tulad ni Lee Hyun-sung. Ang mayroon ako ay impormasyon, kaalaman na wala sa iba. At sa mundong ito, ang impormasyon ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa anumang sandata. Ang patunay nito ay ang sandatang ginamit ko, isang pansamantalang anyo na kahawig ng Etherblade. Hindi ito ang tunay na bersyon, ngunit sapat upang maloko kahit ang Dokkaebi. Sa katotohanan, ito ay bunga ng sirang sandatang Broken Fate na sumipsip ng espesyal na enerhiya. Ngunit gaya ng inaasahan, naubos agad ang tibay nito matapos ang pag-atake. Matapos makumpleto ang sub-senaryo, nakatanggap ako ng gantimpala, bagamat mas maliit kaysa sa inaasahan. Natural lamang iyon dahil hindi ako ang pumatay sa demonyo. Nang tanungin ako ni Biryo kung bakit hindi ko ito tinapos, sinabi kong mayroon akong non-killing ideology. Isa itong palusot, ngunit tila humanga pa rito ang ilang konstelasyon. Sa totoo lang, isa lamang itong kalkuladong desisyon. Alam ko ang mangyayari sa sinumang papatay sa nilalang na yon, at gaya nga ng inaasahan, may ibang gumawa nito. Biglang sumulpot si Han Myung-oh at sinaksak ang mahina ng demonyo. Agad itong namatay. Sa una, tila nabaliw siya sa tuwa habang dumarating ang mga mensahe ng sistema, nagbibigay sa kanya ng gantimpala at pagkilala bilang unang nakapatay ng grade 7 na demonyo. Ngunit panandalian lamang ang kanyang kasiyahan, sunod na lumabas ang mga mensaheng nagdala ng matinding takot. Napansin siya ng Demon King na si Asmodeus at agad siyang isinumpa. Ang gantimpala ay napalitan ng isang hatol ng kamatayan. Nanginginig si Han Myung-oh habang pilit inuunawa ang nangyari, ngunit huli na ang lahat. Kalmado kong ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit hindi ko pinatay ang demonyo. Para sa ilang konstelasyon, isa itong nakakaaliw na pangyayari, lalo na ang paraan ng aking pagpaplano. Pagkatapos noon, tinungo namin ang kayamanan sa loob ng bodega. Ngunit nakakadismaya ang nakuha namin. Nakakuha si Yoo Sang-an ng Magic Power Recovery Bracelet at si Lee Gil-young naman ng Old Iron Shield. Pareho silang grade na item, hindi man kahanga-hanga, ay may silbi pa rin. Malinaw na may nauna na sa amin si Yoo Jong-hyuk at kinuha na ang mas mahahalagang bagay. Ang natira sa amin ay tila mga tira na lamang, gayunpaman, may isang bagay pa ring mahalaga, ang Magic Power Stove na nasa loob ng isang itim na kahon. Maliit man ito at tila walang kwenta sa itsura, napakahalaga nito. Kaya nitong lutuin agad ang pagkain gamit ang Magic Power. Nang subukan ko itong gamitin sa karne ng halimaw, agad itong nagbago, naging gintong kulay at naglabas ng napakasarap na amoy. Dahil ilang araw na kaming gutom, agad kaming kumain. Tahimik kaming nagsalo, at sa sandaling iyon, tila nawala kahit saglit ang hirap ng aming sitwasyon, ngunit kahit abala ang iba sa pagkain, ang tunay kong pakay ay iba. Ang kalan ay mahalaga, ngunit hindi iyon ang tunay na kayamanan. Ang aking atensyon ay nanatili sa itim na kahon. Ayon sa aking kaalaman, ito ang mas mahalagang bagay, isang bagay na kahit si Yoo Jong-hyuk ay hindi agad natuklasan. Sa tulong ni Yoo Sang-ah, nalaman kong isa itong random item box. Walang pag-aalinlangan, inilabas ko ang core ng demonyo at ang sirang Broken Fate at inilagay ang mga ito sa loob ng kahon. Hindi ako ganap na sigurado sa magiging resulta, ngunit batid kong may malaking mangyayari. Nang isara ko ang kahon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula rito. Maliwanag na may isang pambihirang bagay na nabuo, isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng mga susunod na pangyayari. At diyan nagtatapos ang Kabanata 22 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Ang Limited Random Items Box ay isang bihira at kontrobersyal na coin item na binanggit sa Ways of Survival. Na orihinal na inilabas bilang isang limited edition na produkto sa isang nakaraang senaryo. Nang lumitaw ito sa harap ko, kahit ang Dokkaebi na si Biryo ay agad na nagpanik, halatang nanginginig ang boses habang huli na siyang sumigaw ng babala. Ayon sa kanya, ang item na ito ay agad na ipinagbawal matapos itong ilabas, na nagpapahiwatig kung gaano ito ka-abnormal. Sa orihinal na kwento, ang item na ito ay ginawa pa bago magsimula ang malawakang planetary scenarios, ibig sabihin ay produkto ito ng mas naunang yugto ng Starstream. Ang kakayahan nito ay simple ngunit napakadelikado, anumang sub-items na ilagay dito ay tiyak na maglalabas ng isang top-tier item. Walang balanse, walang limitasyon, at walang patas na sistema, isang garantisadong mataas na antas na gantimpala. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa napakataas nitong presyo.
Ang bawat kahon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 coins, isang halagang kahit ang mga konstelasyon ay itinuturing na sobra. Dahil sa kombinasyon ng sobrang lakas ng item at sa katawa-tawang presyo nito, nagalit ang mga konstelasyon at kinondena ang sistema ng pagbebenta at ang Dokkaebi na gumawa nito. Dahil dito, napilitan ang Star Stream Administration Bureau na ipagbawal ang item at tanggalin pa sa trabaho ang gumawa nito. Ipinakita nito kung gaano kalala ang naging epekto ng item. Ngunit ngayon, sa kabila ng lahat ng iyon, ang ipinagbabawal na kahon ay bigla na lamang lumitaw muli sa harap ko. Si Biryu, na halatang hindi makapaniwala at hindi maipaliwanag ang nangyayari, ay bigla na lamang isinara ang broadcast na nag-iwan sa amin sa katahimikan at kuryosidad. Sa kabila ng kaguluhan, hindi ako maaaring mag-aksaya ng oras. Nakatuon ang atensyon ko sa kahon na nagsimulang manginig ng malakas sa aking mga kamay. Nagsimula na ang random draw. Sunod-sunod na lumabas ang mga system message na nagpapaliwanag na ang resulta ay nakadepende sa uri ng items na inilagay at maaaring maglabas ng kahit ano mula C grade hanggang triple S grade. Sa huli, nakasalalay pa rin ito sa swerte. Pagkatapos, may lumabas na hindi inaasahang mensahe. Ang mga inilagay na items ay konektado sa isang partikular na konstelasyon, kaya mas tumaas ang posibilidad na makakuha ng item na may kaugnayan dito. Napatigil ako sandali. Hindi ko ito inaasahan, ngunit hindi rin ito mukhang masama. Gayunpaman, lalo akong kinabahan. Pinagpapawisan ang aking mga palad habang hinihintay ang resulta. Mas kabado pa kaysa sa paglalaro ng anumang random system sa online games. Umaasa na lang ako kahit A-grade lang sana. Sa wakas, lumabas ang resulta. Isang mensahe ang nagsabing may lumabas na top-rated item at unti-unting tumigil ang pagyanig ng kahon habang nawawala ang liwanag nito. Naubos na rin ang bilang ng available na kahon. Kasama ko sina Yosang-a at Lee Gilyaong na kapwa may kumikislap na mga mata sa pananabik. Nang buksan namin ang kahon, napasigaw si Gilyaong sa gulat. Sa loob ay isang napakagandang espada. Mayroon itong makinang na pilak na guard at isang puting talim na tila may kakaibang aura. Kahawig nito ng kaunti ang Broken Faith, ngunit mas elegante at mas makapangyarihan ang itsura. Agad kong sinuri ang impormasyon ng item at doon ako tuluyang natigilan. Ang pangalan nito ay Unbroken Faith. At imbes na karaniwang letter grade, ito ay isang star relic. Ibig sabihin, ito ay lampas sa normal na sistema ng rating. Sa mundo ng ways of survival, ang mga star relic ay natatangi. Hindi sila kabilang sa karaniwang grading system dahil ang kanilang halaga ay hindi nasusukat ng simpleng letra. Ang bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang buhay na konstelasyon. Ang espadang ito ay dating pag-aari ng bayani na si Kaizenix na namuno sa Grushad noong panahon ng Great Demon Age. Dahil sa kanyang napakalakas na kontrol sa Ether, nakagawa siya ng isang Blade of Fate na may taglay na kapangyarihan ng apoy, kadiliman, at banal na lakas. Bukod pa rito, pinapataas nito ang strength at stamina ng 2 antas, isang bagay na higit pa sa karamihan ng high-grade items. Kung ang A-grade items ay karaniwang nagbibigay lamang ng +1 sa stats, malinaw na ang relic na ito ay higit pa sa S-grade. Nawalan ako ng salita sa sobrang gulat. Napakalaki ng halaga ng item na ito. Kahit si Yu Jongyuk, ang pangunahing tauhan ng orihinal na kwento, ay wala pang ganitong klaseng item sa puntong ito. Sina Yosang-a at Lee Gilyaong ay agad na nagsabi na dapat itong mapunta sa akin at walang pag-aalinlangan ang kanilang pagtitiwala. Samantala, si Han Myung-o na inaasahan kong magreklamo ay tila walang pakialam at abala sa pagkain. Nang tanggapin ko ang espada, lumabas ang system message na nagsasabing nakakuha ako ng star relic at mas mahalaga, naging interesado sa akin ang konstelasyong may kaugnayan dito. Pagkatapos nito, sinubukan naming umalis sa Edge of Darkness, ngunit nagkaroon ng problema nang sabihin ni Lee Gilyaong na wala ng mga insekto sa paligid. Nang pilitin niyang gamitin ang kanyang kakayahan, biglang yumanig ang lupa sa itaas namin. Bumagsak ang alikabok at naramdaman ang malakas na pagyanig. Doon ko napagtanto ang panganib, halos matawag niya ang isang napakalakas na nilalang, marahil ang Insect King na nasa ibabaw. Agad ko siyang pinahinto at binigyan ng babala na huwag gamitin ang kakayahan ng walang pahintulot, dahil wala kaming agarang paraan para makalabas, iminungkahi kong maghintay na lang. Ngunit si Yosang-a ay nagsabi na maaari siyang tumulong. Ipinakita niya ang kanyang kakaibang kakayahan, isang sinulid na nagdurugtong sa aming kinalalagyan papunta sa labas. Malinaw na ito ay isang stigma mula sa kanyang sponsor.
Ngunit tumanggi siyang magbigay ng detalye tungkol dito, tila dahil sa isang mahigpit na kontrata. Hindi ko na siya pinilit kahit na lalo akong naintriga. Sa tulong ng kanyang kakayahan, nakalabas kami at muling nakasama ang grupo. Hindi nagtagal, bumalik din ang Dokaebi Channel at si Bihyong na nagreklamo tungkol sa nangyari. Ipinahiwatig niya na ang random box ay bahagi ng kanyang black history, na lalong nagpatunay kung gaano ito ka-abnormal. Pagbalik namin sa istasyon, sinalubong kami ng kaguluhan. Papalapit na ang paid settlement at ang mga tao ay desperadong naghahanap ng coins. Ang mga walang sapat ay nagmamakaawa, handang magbayad ng malaking halaga ng pera na wala ng silbi sa mundong ito. Samantala, ang mga may sapat na coins ay nanonood lamang at sinasamantala ang sitwasyon. Kabilang dito ang grupo ni Cheon In-ho na ginagamit ang kahinaan ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan. Galit na galit si Jung Hee-won sa nakita niya at halos sumabog ang kanyang damdamin habang unti-unting nagigising ang kanyang attribute. Habang papalapit ang oras at patuloy ang mga system message, lalong tumitindi ang tensyon. Alam ng lahat kung ano ang mangyayari kapag nabigo sila. Sa mundong ito, ang coins ang batayan ng kapangyarihan at kaligtasan. At sa sandaling iyon, ako ang may pinakamaraming coins sa buong istasyon, ang taong may kakayahang mabuhay, at ang may kapangyarihang magpasya kung ano ang susunod na mangyayari. At diyan nagtatapos ang kabanata 23 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Habang bubuka pa lamang ako ng bibig upang magsalita, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Cheon In-ho. Na tila ba matagal niya akong hinihintay. Masigla niya akong binati at sinabing tamang-tama ang pagdating ko. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, agad akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi nagtagal, napatunayan kong tama ang aking hinala. Sa isang malakas na tinig na sinadyang marinig ng lahat, ipinahayag niya na marami akong coins, marahil ay ako pa nga ang may pinakamarami sa buong Gumho Station. Kasabay ng kanyang mga salita, na-activate ang kanyang insight skill, at agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Sa simula, pabulong-bulong lamang ang mga tao, nagtatanong kung sino ang may coins. Ngunit unti-unting lumakas ang kanilang mga boses at napalitan ng desperasyon. Isa-isa silang lumapit sa akin, halatang pagod, gutom at takot. Maya-maya, nagsimula na silang magmakaawa, hinihiling na tulungan ko sila, na bigyan man lang ng kaunting coins. Hindi nagtagal, mahigit 20 tao na ang nakapaligid sa akin, at patuloy pa itong nadaragdagan. Sa isip ko, mabilis kong kinwenta ang posibleng mawala sa akin, kung pagbibigyan ko silang lahat, aabot ito sa libu-libong coins. Ngunit kung tatanggihan ko sila, tiyak na ako ang magiging kontrabida sa lugar na ito, samantala, si Cheon In-ho ay nakatayo lamang sa gilid. Tila nakikisimpatya ngunit sa totoo'y pinapasa sa akin ang lahat ng responsibilidad. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita upang magmukhang ako lamang ang may kakayahang magligtas sa mga tao. Isa itong pamilyar na taktika, isang manipulasyon na hindi na bago sa akin. Maging ang mga constellations ay agad siyang hinusgahan bilang masama. Ngunit hindi ito napansin ng mga tao. Masyado silang desperado at takot upang mag-isip ng malinaw. Lalong lumakas ang kanilang pagmamakaawa. Ang ilan ay lumuhod, ang iba ay umiiyak, ipinapakita ang pinakakaawa-awang anyo na kaya nila. Sa gilid, si Bihyong ay tila natutuwa pa, pinapaalalahanan kaming paubos na ang oras. Ang aking mga kasama ay tumingin sa akin nang may pag-aalinlangan, naghihintay kung ano ang aking gagawin. Saglit akong pumikit at huminga ng malalim bago muling dumilat. Pagkatapos, mahinahon kong tinanong, bakit ko sila dapat bigyan ng coins? Nagulat sila sa aking sagot. Hindi nila ito matanggap. Sa kanilang paningin, ako ang may kakayahang tumulong, kaya ang pagtanggi ko ay tila isang kasalanan. Ngunit alam ko ang katotohanan. Ang senaryo na ito ay nakabatay sa original sin. Walang sinuman dito ang tunay na inosente. Marami sa kanila ang nakatapak na sa kapwa para lamang mabuhay. Ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay hindi nagbubura ng kanilang mga ginawa. Sa halip, lalo lamang nitong pinapakita ang kapangitan ng sitwasyon. Agad sinamantala ni Cheon In-ho ang pagkakataon upang baliktarin ang kwento. Ipinapaalala niya sa lahat kung paano ako nagbenta ng pagkain kapalit ng coins, na para bang dahil doon ay may mga taong hindi nakaligtas. Dahil dito, mabilis na nagbago ang damdamin ng mga tao. Ang dating nagmamakaawa ay ngayon galit na, sinisisi ako at hinihingi pabalik ang kanilang coins. Sinubukan ni Yo Sang-a at Lee Hyun-sung na pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit huli na nawala na ang katwiran ng mga tao.
Pagkatapos, ibinigay ni Cheon In-ho ang kanyang huling babala, ibalik ko ang coins o haharapin ko ang pinakamasamang mangyayari. Unti-unting lumapit ang mga tao, bagamat wala pa ring naglalakas loob na umatake. Ang katahimikan ay nabasag nang sumulong si Han Min-sung, isang miyembro ng Cheoldo Group. Dahil sa kanyang lakas at kumpiyansa, hinikayat niya ang lahat na patayin ako at kunin ang coins. Agad siyang umatake gamit ang bakal na tubo, ngunit sa isang iglap, natapos ang kanyang galaw. Pinutol ko ang kanyang braso at gumulong ito sa lupa habang hawak pa rin ang tubo. Umalinggaw ang kanyang sigaw at napahinto ang lahat sa takot. Tumulo ang dugo mula sa aking sandata habang tinitigan ko ang mga tao na ngayon ay namumutla sa sindak. Doon ko ibinunyag ang katotohanang matagal na nilang iniiwasan. Sinabi ko na hindi ako ang dahilan ng kanilang kalagayan, kundi ang sarili nilang takot. Natatakot silang harapin ang mga mas malalakas sa kanila. Isa-isa kong pinaisip sa kanila kung bakit mas malakas ang Cheoldo Group at kung bakit mas marami silang coins. Ipinaalala ko rin kung gaano karami ang tao noon sa Gumho Station at kung ilan na lamang ang natitira ngayon. Sa una, sinubukan nilang isisi ito sa mga halimaw. Ngunit tinanong ko kung bakit wala ni isa sa Cheoldo Group ang namamatay kung ganoon. Bakit palagi silang bumabalik na mas malakas? Unti-unting nagising ang pagdududa ng mga tao. Napatingin sila kay Cheon In-ho at sa kanyang grupo. Pagkatapos, ibinigay ko ang pinakamatinding katotohanan, alam nila na nakakakuha ng coins sa pagpatay ng tao. Ngunit paano nila nalaman iyon kung hindi pa nila ito nagagawa, biglang nagkagulo. Tinangka ni Cheon In-ho na itanggi ang lahat, ngunit lalo lamang nitong pinatibay ang hinala laban sa kanya. Kinuha ng Cheoldo Group ang kanilang mga sandata habang ang mga tao ay natatakot ngunit nagagalit. Sa nalalabing oras, hinimok ko silang lumaban kung may natitira pa silang dignidad. Nang magsimula ang labanan, agad na binalot ng kaguluhan ang buong lugar. Ang mga sibilyan, dala ng galit at desperasyon, ay sumugod, habang ang Cheoldo Group ay lumaban gamit ang kanilang mas mataas na lakas at karanasan. Kung sila lamang, siguradong matatalo sila, ngunit nakialam ako, pinutol ang mga kalaban at pinahina ang kanilang puwersa. Sa gitna ng labanan, si Jung Hee-won ay sumulong. Habang tinatapos niya ang mga kalabang aking iniwan, nagising ang kanyang natatagong kapangyarihan. Ang kanyang attribute ay nagbago at naging Judge of Destruction. Sa ilalim ng kanyang judgment time, na sinang-ayunan ng mga constellations, naging walang kapantay ang kanyang lakas. Mabilis at eksakto ang kanyang mga galaw, at ang kanyang espada ay nag-iwan ng landas ng dugo. Lumaban din ang iba, sina Yo Sang-a, Lee Hyun-sung, at Lee Gilyaung, ngunit walang makapantay sa pagiging mabangis ni Jung Hee-won. Para siyang isinilang para sa sandaling ito, walang pag-aalinlangan sa bawat pagpatay. Sa huli, si Cheon In-ho na lamang ang natira. Sugatan na siya mula sa pag-atake ng mga tao. Habang mahina siyang tumatawa, lumitaw si Jung Hee-won sa likod niya at tinapos ang kanyang buhay sa isang iglap. Pagkatapos ng labanan, bumalot ang katahimikan. Nakahinto ang mga nakaligtas, hindi maiproseso ang kanilang nasaksihan. Nababalot ng dugo ang paligid at ang bigat ng realidad ay dumagan sa kanila. Maya-maya, sinimulan ng sistema ang pag-aayos ng survival values. Ang mga walang sapat na coins ay agad namatay, pinapatunayang walang sinuman ang tunay na makapagliligtas sa isa't isa sa mundong ito. Sinabi ko sa kanila na gumising sa katotohanan na ito pa lamang ang simula. Habang sila ay nalunod sa kanilang iniisip, ako naman ay nanatiling kalmado. Iniisip na ang susunod na hakbang. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko sa Gumho Station. Panahon na para magpatuloy, patungo sa Cheongmuro, at diyan nagtatapos ang Kabanata 24 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Kinabukasan, tila ibang-iba na ang pakiramdam ng Gumho Station. Mabigat pa rin ang hangin dahil sa nangyari noong nakaraang araw. At ang unang napansin ay ang pagkawala ni Han Myung-oh. Noong nagsimula ang labanan, nagawa niyang magtago at umiwas sa direktang sagupaan, ngunit matapos ang lahat, wala na siyang bakas. Hindi malinaw kung nagtatago pa rin siya sa loob ng estasyon o kung nagpa siya na siyang umalis papunta sa susunod. Gayunpaman, gaya ng tahasang sinabi ni Jung Hee-won, hindi siya dapat pagtuunan ng pansin. Hindi naman niya ito nagustuhan mula pa sa simula at higit pa rito, hindi lang siya ang nawala. Sa katunayan, halos wala ng tao sa estasyon. Hindi dahil sa kakaunti ang nakaligtas, sa kabaligtaran, mas marami pang ang nakaligtas kumpara sa orihinal na daloy ng pangyayari. Ngunit karamihan sa kanila ay umalis noong gabi, marahil dala ng kani-kanilang dahilan, takot, pag-asa, o sariling plano para mabuhay.
Naiwan ang isang tila hungkag na espasyo. Tahimik na pinagmasdan ni Yosanga ang mga natitirang tao at nagtanong kung magiging maayos ba sila. Makatuwiran ang kanyang pag-aalala, sa mundong ito, hindi na sapat ang bilang, mas mahalaga na ang lakas, tiwala, at kakayahang gumawa ng mahihirap na desisyon. Sa kabuuan, 10 na lamang sila sa Gumho Station. 5 sa kanila ay sina Kim Dokja at ang kanyang mga kasama, sina Yosanga, Lee Hyun-sung, Lee Gil-yaung, at Jung Hee-won, habang ang natitirang 5 ay mga survivor na piniling manatili. Sa katahimikan, si Jung Hee-won ang unang nagsalita at kaswal na tinanong kung sasama ba ang mga ito sa kanila. Bagamat magaan ang tono niya, nagdulot ito ng tensyon. Isang batang ina na hawak ang kamay ng kanyang anak ang sumagot, mahinahon ngunit matatag na tinanggihan ang alok at sinabing kaya nilang mabuhay gamit ang natitira nilang coins. Tahimik na humanga si Dokja sa kanya. Hindi biro ang makaligtas sa madugong laban, lalo na habang pinoprotektahan ang isang bata. Ipinapakita nito ang kanyang tibay at determinasyon. Kung nagawa niya iyon, marahil kakayanin niya ring mabuhay nang hindi umaasa sa iba. Hindi na pinilit ni Jung Hee-won ang kanilang desisyon, tumango lamang siya at binati sila ng swerte. Nang tumalikod siya, kapansin-pansin ang paghina ng maluwag ng mga survivor. Naiintindihan niyo ni Dokja na saksihan nila ang matinding pangyayari kahapon. May tumangging magpakita ng awa at may isa namang walang awang pumatay kahit pa may dahilan. Sa kanilang paningin, maaaring hindi gaanong naiba si Jung Hee-won sa Cheoldo Group. Pagkatapos, binalingan ni Dokja si Lee Hyun-sung na tila lutang pa rin at iniisip ang nangyari kahapon. Nang tawagin, nagulat ito at agad nagulat ng kanilang mga paghahanda. Nakapaghanda siya ng mga bote para sa tubig, mga gamit laban sa lamig, at iba pang pangangailangan. Muli nitong pinatunayan kung gaano kahalaga ang presensya ng isang sundalo sa ganitong sitwasyon. Habang sasabihin na sana ni Dokja na wala ng kulang, may bigla siyang naalala at hiniling kay Hyun-sung na maghanap ng portable secondary batteries. Nagtaka man ito dahil wala namang signal ang mga cellphone, sinagot lamang ni Dokja na may paggagamitan siya nito. Agad namang kumilos si Hyun-sung at nagsimulang maghanap sa mga iniwan ng Cheoldo Group. Kasama sina Lee Gil-yaung at Yosanga, samantala, lumapit si Jung Hee-won at tinanong kung aalis na ba sila, na parabang natural na kasama siya. Walang pag-aalinlangan sa kanya, ganito talaga siya. Para kay Dokja, malaking tulong ang presensya niya. Bilang Judge of Destruction, isa siyang taong kinikilala kahit ni Yoo Jong-hyuk. Nang sabihin niyang marami siyang tanong, pinigilan muna siya ni Dokja, dahilan upang pabirong tawagin siya nitong Iron Wall habang bahagyang sinuntok ang kanyang braso. Maya-maya, may lumitaw na mensahe, nagbigay si Jung Hee-won ng 1,500 coins. Ipinaliwanag niyang hindi niya kayang sarilinin ang lahat, lalo na't siya ang nakakuha ng karamihan matapos talunin ang Cheoldo Group. Balak din niyang ibahagi ito sa iba. Naunawaan ito ni Dokja, ngunit nakaramdam siya ng kaunting kaba dahil hindi alam ni Hee-won na mas marami pa siyang coins. Habang nauuna si Jung Hee-won upang ayusin ang daraanan, nagsimulang lumitaw ang mga mensahe mula sa mga constellation na tila natutuwa sa kanilang samahan. Ngunit may iba pang iniisip si Dokja. Tinawag niya si Bihyong, hinalang may itinatago ito. Matapos ang kaunting pag-aatubili, umamin si Bihyong at ibinigay ang 4,500 coins, paliwanag na sa kanya direktang ipinadala ng mga constellation ang suporta. Sumunod pa ang mga mensahe. Nagpapakita na nasiyahan ang ilang constellation sa ginawa ni Dokja. Doon niya naunawaan kung bakit tila kakaunti ang natanggap niyang suporta kahapon. Nang tignan niya ang kanyang coins, umabot ito sa mahigit 23,000. Panahon na upang palakasin ang sarili. Dahil wala siyang access sa attribute window, inalala niya ang kanyang stats at maingat na nag-invest. Inuna niya ang stamina upang tumibay ang katawan, sinundan ng strength para mapunan ang kakulangan sa attack skills, bahagyang tinaasan ang agility para makaiwas, at tinaas ang magic power upang mapanatili ang white pure star energy. Kahit kaya pa niyang magdagdag, pinili niyang magtipid dahil kakailanganin niya ito sa Chongmuro. Matapos ang lahat, tinipon ni Dokja ang kanyang mga kasama at tiniyak na handa na silang umalis. Makikita sa kanilang mga mukha ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit naroon din ang determinasyon. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay patungong Chongmuro. Hindi nagtagal, lumitaw ang mensahe ng system, nagsimula na ang ikalawang main scenario, kung saan kailangan nilang tumawid sa tunnel at marating ang main base. Mukhang simple, ngunit agad silang sinalubong ng humigit kumulang 30 ground rats.
Agad silang nag-ayos ng pormasyon. Si Lee Hyun-sung ang nanguna bilang vanguard, sinundan ng suporta ni Lee Gilyaong at Yo Sang-a, habang si Jung Hee-won ang sumira sa mga kalaban gamit ang kanyang lakas. Dahil sa kanilang koordinasyon at mas pinalakas na stats, nagawa nilang talunin ang lahat ng kalaban, isang bagay na dati ay mahirap gawin. Nagpatuloy sila hanggang makarating sa Yaksu Station, na puno ng bangkay ng tao at halimaw. Batay sa sugat, napansin ni Dokja na may ibang pumatay, malamang si Yoo Jong-hyuk. Hindi sila nagtagal at nagpatuloy hanggang Dongdae Station, kung saan muling nakipaglaban at tuluyang napagod. Nagpasya si Dokja na magpahinga muna, kahit isang istasyon na lang ang layo nila. Habang nagpapahinga ang grupo, may mga tahimik na pangyayaring naganap, lalo na sa pagitan ni Yo Sang-a at Jung Hee-won, na tila may lihim na hindi nila ibinahagi. Sina Lee Hyun-sung at Lee Gilyaong naman ay sabay na umalis, parang magkapatid sa kilos. Sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam si Dokja ng kakaibang normalidad. Pagkatapos, nagpasya si Dokja na umakyat sa ibabaw kahit may nakalalasong fog. Hindi niya pinansin ang pang-aasar ni Jung Hee-won at nagtungo sa exit 6 ng Dongdae Station. Habang umaakyat, ramdam niya ang epekto ng lason kaya't nagmadali siya. Sa itaas, nakita niya ang hinahanap, isang tansong rebulto ng isang monghe mula sa panahon ng Joseon na may kakaibang dignidad. Ito ang rebulto ni Yujeong sa Myeongdang. Matapos tiyakin na wala pang ibang nakakatuklas nito, tumayo siya sa harap nito at nagdasal. Agad siyang binigyan ng coins ng isang constellation na natuwa sa kanyang kilos. Ngunit hindi iyon ang tunay niyang pakay. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang Blade of Fate gamit ang White Pure Star Energy at tinamaan ang rebulto. Nagulat ang constellation sa kanyang ginawa, isang aksyon na puno ng panganib, ngunit para kay Dokja, bahagi lamang ito ng kanyang mas malalim na plano. At diyan nagtatapos ang Kabanata 25 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ako sa Dongdae Station at agad na kumain ng isang daga mula sa ilalim ng lupa. Pinilit kong tiisin ang lasa nito dahil kinakailangan iyon para mabuhay. Ang lason na kumapit sa aking balat mula sa nakalalasong hamog ay hindi basta-basta mawawala, ngunit sa mundong ito, kahit ang mga nilalang sa ilalim ng lupa ay may silbi. Unti-unti, habang natutunaw sa katawan ko ang karne, nagsimulang humupa ang kontaminasyon. Hindi ito agad-agad pero epektibo. Habang kumakain ako, biglang umalingaw ang galit na boses ni Bihyong, puno ng pagkabigla at galit sa ginawa ko. Pinagalitan niya ako dahil sinira ko ang isang idolo ng konstelasyon at binalaan akong maaari itong magdulot ng galit mula sa makapangyarihang nilalang gaya ng Bald General of Justice. May punto naman siya, ang mga idolo ay sisidlan ng kapangyarihan ng mga konstelasyon at karaniwang iginagalang. Ngunit wala akong balak maging maingat. Ang tamang pag-unsil sa isang idolo ay matagal at walang kasiguruhan, samantalang ang pagsira rito ay mas mabilis at tiyak. Pinatahimik ko si Bihyong at sa halip ay kinumpirma ang desisyon ko sa pamamagitan ng Ways of Survival sa aking smartphone, dahil alam kong mahalaga ang kapangyarihan ni Myeongdang sa pagpasok namin sa Cheongmuro. Mas mainam din na makatipid ng coins, kaya mas praktikal ang ginawa ko. Pagbalik ko sa grupo, kasama sina Jung Hee-won at iba pa, ipinakita ko ang mga nakuha kong item mula sa sirang idolo, ang beds at straw mat ni Myeongdang. Sa unang tingin, parang mga lumang bagay lamang ang mga ito, mga kupas na butil at punit na banig, ngunit alam ko ang tunay nilang halaga. Sa mundong ito, kadalasan, ang mga lumang bagay ang mas makapangyarihan. Nang tanungin ko kung kilala nila si Myeongdang, naguluhan si Jung Hee-won, ngunit agad namang sumagot si Yo Sang-a. Naalala niya mula sa kanyang pag-aaral ng kasaysayan ng Korea na si Myeongdang ay isang monghe noong Joseon Dynasty na lumaban noong panahon ng pananakop ng mga Hapons. Dahil dito, natuwa ang konstelasyong konektado sa kanya. Sinamantala ko ang pagkakataon at pinalakas ang kwento, sinasabing maaaring iniwan ni Myeongdang ang mga bagay na ito upang tulungan ang bansa sa panahon ng kaguluhan. Medyo pinalabis ko man, sa mundong ito, mahalaga ang paniniwala at kwento, at gusto ng mga konstelasyon ang pinupuri at kinikilala sila. Tulad ng inaasahan, naging positibo ang reaksyon ng mga konstelasyon, pinatawad pa ako ng Bald General of Justice, at nagbigay ng coins bilang gantimpala. Ipinamahagi ko ang mga item sa nararapat. Ibinigay ko kay Yo Sang-a ang beds dahil siya ang may alam tungkol kay Myeongdang, habang si Jung Hee-won naman ang tumanggap ng straw mat kahit nag-aalangan siya. Sa simula ay nagreklamo siya sa itsura nito, ngunit agad niyang naramdaman ang epekto, isang kakaibang lakas ng katarungan at determinasyon ang umagos sa kanya.
Bagay na bagay ito sa kanyang personalidad. Napanood lamang nina Lee Hyun-sung at Lee Gil-yaong ang nangyari, habang si Yo Sang-ah ay nagpasalamat at namangha sa kakayahan ng item. Nagbiro ako na dapat kaming magdasal, ngunit hindi ko inaasahan na seseryosohin ito ni Jung Hee-won. Habang nagpapatuloy kami sa paglalakbay papuntang Cheongmuro, tila naging mas mapagnilay siya at nag-isip pa tungkol kay Samyongdang. Maging ang mga konstelasyon ay natuwa sa ganitong pagbabago, hindi nagtagal, nagbago ang paligid. Habang naglalakad kami sa madilim na lagusan, biglang nagsimula ang isang sub-senaryo na tinatawag na Welcome Prison. Kumalat ang makapal na hamog na nagpalabo sa aming paningin at naghiwalay sa bawat isa sa sariling ilusyon. Hinahatak nito ang pinakamasasakit na alaala at trauma ng isang tao. Dahil sa aking skill na fourth wall, hindi ako gaanong naapektuhan at mabilis kong nabawi ang aking katinuan. Ngunit ang aking mga kasama ay hindi ganoon kaswerte. Narinig ko ang kanilang mga boses na puno ng takot at kalituhan habang unti-unti silang nilalamon ng ilusyon. Si Jung Hee-won ay sumigaw sa takot habang ang iba ay nalito sa pagitan ng realidad at imahinasyon. Si Yo Sang-ah lamang ang bahagyang nakalaban sa epekto, salamat sa beds ni Samyongdang na kumikinang habang pinipigilan ang impluensya ng hamog. Napagtanto kong kailangan kong kumilos agad. Inutusan ko si Yo Sang-ah na bantayan ang iba habang ako ang bahala sa pagwasak ng ilusyon. Ginamit ko ang skill na Destroy Evil na nakuha ko mula sa pagsira ng idolo at direktang nilabanan ang epekto ng Welcome Prison. Mas malakas ito kumpara sa karaniwang Repel Evil skill, kaya agad nitong winasak ang ilusyon. Unti-unting nawala ang hamog at bumalik ang realidad. Isa-isang lumitaw ang aking mga kasama, ngunit halata ang epekto ng kanilang mga naranasan. Si Lee Hyun-sung ay nakayuko at tila humihingi ng tawad, si Lee Gil-yaong ay nanginginig sa takot, at si Jung Hee-won ay nasa delikadong estado, ang kanyang mga mata ay puno ng kaguluhan. Tanda ng pagkawala niya sa sarili. Dahil dito, napilitan akong patulugin siya sa pamamagitan ng isang malakas na hampas upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Kahit natapos na ang senaryo at nakatanggap kami ng gantimpala, lumitaw pa rin ang tunay na kalaban, ang mga specter na nasa likod ng ilusyon. Para silang likidong multo na kahawig ng ectoplasm. Ngunit dahil wala na ang epekto ng Welcome Prison, madali silang talunin. Gamit ang aking kakayahan, mabilis ko silang pinuksa at kinuha ang kanilang mga naiwan na bato. Samantala, tinulungan ni Yo Sang-ah ang iba na makabawi. Bagamat ligtas na sila, hindi agad nawala ang epekto ng kanilang mga trauma. Habang nagpapatuloy kami, may liwanag kaming nakita sa dulo ng lagusan, hudyat na malapit na kami sa Cheongmuro. Saglit akong nag-alala sa kalagayan ng grupo, ngunit bago pa ako makapag-isip ng husto, may bagong presensya ang lumitaw. Isang talim ang biglang sumulpot mula sa dilim, hindi upang umatake kundi upang magbabala. Isang dalagitang may hawak na espada ang lumitaw, nagsasabing sakop niya ang lugar na yon. Mukha siyang nasa edad na 17 at nakasuot ng uniforme ng paaralan. Agad siyang nakilala ni Yo Sang-ah at kinumpirma ko rin ang kanyang pagkakakilanlan, si Lee Ji-hye, isa sa mga mahalagang karakter sa Ways of Survival. Ang kanyang kakayahan at ang kanyang sponsor na Maritime War God ay maglalaro ng malaking papel sa hinaharap. Sa sandaling iyon, kinumpirma ng sistema ang aming pagdating, narating na namin ang Cheongmuro, at nagsisimula na ang panibagong yugto ng aming paglalakbay, at diyan nagtatapos ang Kabanata 26 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Sumunod kami kay Lee Ji-hye habang papasok sa Cheongmuro, at agad naming naramdaman ang malaking pagbabago sa paligid. Napansin ni Yo Sang-ah ang basag na screen door sa platform at tahimik niyang sinabi kung gaano kagulo ang sitwasyon. Hindi lang ito simpleng pagkasira, ramdam ang kaguluhang dulot ng mga taong pilit na bubuhay sa ilalim ng bagong mga patakaran. Habang umaakyat kami mula sa riles ng Subway Line 3, may mga taong nakaupo lang sa paligid na tila nawalan na ng direksyon. Kasabay nito, lumitaw ang mga system message na nagpapatunay na nasa Cheongmuro na kami, kung saan kasalukuyang nagaganap ang ikatlong senaryo at aktibo ang iba't ibang Dokkaebi channels. Ibig sabihin, mas lumaki ang saklaw ng laban, at malinaw na kahit si Bihyong ay mahihirapang makasabay sa ganitong sitwasyon. May ilang lalaking nasa gitnang edad ang kumaway sa amin, parang wala lang ang nangyayari sa mundo. Tinawag nila si Lee Ji-hye na munting samurai at pabirong tinanong kung may dala siyang mga bagong tao. Tumatawa pa sila at nagbibiro tungkol sa pag-inom na para bang iyon na lang ang natitirang gawin sa mundong gumuho na. Malayo ang asal nila sa mga takot at desperadong tao na nakita namin sa ibang estasyon.
Kitang-kita ang kaibahan dahil suot nila ang uniforme ng mga sundalo, isang senyales ng lakas at organisasyon. Iba ang Chongmuro, dito, nagsimula nang magkaroon ng sistema ang kaligtasan, ngunit hindi ibig sabihin nito na mabuti sila. Isa sa kanila ang lumapit kay Yo Sang-a at nag-alok ng murang kwarto. Naguluhan si Sang-a, ngunit agad itong pinutol ni Lee Jie at pinagsabihan ang mga lalaki na huwag kaming lokohin. Kahit nagtawanan sila at sinabing normal na yon para mabuhay, umatras pa rin sila ng seryosong magbanta si Jie. Nang mawala sila, malamig niyang sinabi sa amin na kami na ang bahala sa sarili namin dahil hindi siya babysitter. Sa murang edad niya, kapansin-pansin kung gaano siya naging matigas, isang malinaw na epekto ng mundong ito. Habang tinitingnan ko ang paligid, naunawaan ko na ito ang tunay na simula ng mas malupit na yugto. Hindi lang ito basta estasyon, ibang klase na ang mga patakaran dito. May isang lalaki sa gitna ng platform na may hawak na kutsilyo at nagbabanta sa sinumang lalapit. Sa ilalim ng kanyang paa ay may kumikislap na berdeng tile na may sukat na isang piyong na may liwanag na umaakyat sa hangin. Nagtanong si Yo Sang-a kung bakit ganoon ang lalaki, ngunit hindi ko na ipinaliwanag. Alam ko ang sagot pero hindi ko gustong takutin siya. Sa paligid, marami pang ibang tao ang may hawak ding armas, ngunit puno ng pagod at desperasyon ang kanilang mga mukha. Tinanong ko si Lee Jie tungkol kay Yo Jong-hyuk. At agad siyang naging alerto. Huminto siya at tumingin sa akin ng may pagdududa. Malinaw na hindi siya nagtitiwala sa kahit sinong basta na lang babanggit ng pangalan niya. Nang tanungin niya kung sino ako, walang pag-aalinlangan kong sinabi na kasama ako ni Yo Jong-hyuk na nakaligtas. Siyempre, hindi siya agad naniwala. Pero nagpatuloy ako, sinabing mauunawaan niya kapag sinabi sa kanya. Sa huli, sinabi niyang wala rito ang kanyang master. Ang tawag pa lang na yon ay sapat na para ipakita kung gaano niya ito hinahangaan. Tinawag niya ang isang batang lalaki at iniutos na bantayan kami habang hahanapin niya si Yo Jong-hyuk. Nagulat ang mga tao sa paligid nang marinig na kami raw ay mga kaibigan ni Yo Jong-hyuk. Lumaki ang kanilang mga mata at nagsimulang magbulungan. Lumapit ang batang lalaki sa amin na puno ng paghanga at kuryosidad. Tinanong niya kung totoo bang kasama kami ni Yo Jong-hyuk. Dahil sa malinaw niyang mga mata, sumagot ako ng hindi direkta, sinabing mabuting kaibigan siya. Hindi man ito ganap na totoo, sapat na yon sa sitwasyon. Habang inaalagaan namin ang walang malay na si Jung Hee-won, ikinuwento ng bata ang nangyari sa Chongmuro. Ayon sa kanya, 3 araw na ang nakalipas nang dumating si Yo Jong-hyuk at iligtas sila mula sa mga halimaw. Para sa kanya, isa itong kahangahangang kwento ng kabayanihan. Ngunit sa aking pananaw, mas simple ang katotohanan, nakaligtas siya hindi dahil mabait si Yo Jong-hyuk, kundi dahil sinuwerte siyang kasama si Lee Jie. Samantala, nagsimulang magtanong si Lee Hyun-sung tungkol sa praktikal na bagay. Nalaman namin na si Lee Jie ang nangangaso ng pagkain, habang si Yo Jong-hyuk ang nagluluto. Para naman sa tubig, kailangan itong ipagpalit gamit ang pagkain o coins sa grupong tinatawag na Landlord Alliance. Dito naging mas interesante ang usapan. Ayon sa bata, ang Landlord Alliance ang kumokontrol sa itaas na bahagi ng Chongmuro. Sila ang may hawak ng mahahalagang lugar at resources, kaya napipilitang umasa sa kanila ang ibang tao. Ang paglalarawang iyon ay tumugma sa alam ko mula sa kwento, malaki ang posibilidad na isa sa isa Zero Evils ay narito na. Nang tanungin ko kung anong klaseng tao sila, nag-atubili ang bata bago sinabing mga landlord lang sila, isang sagot na, sa totoo lang, sapat na. Sa gitna ng usapan, biglang nagsalita si Lee Gilyaong at sinabing gusto niyang pumunta sa banyo. Medyo kakaiba ang timing pero napansin ko ang namumulang mukha ni Yo Sang-a, kaya naunawaan ko agad ang sitwasyon. Mahiyain siyang nagtanong kung pwede siyang sumabay. Sinabi ng bata na nasa ikalawang underground floor ang banyo pero mahirap makarating doon. Nagpa siya akong sumama, hindi dahil sa banyo, kundi dahil kailangan kong makita ang sitwasyon sa itaas at malaman kung gaano kalaki ang pagbabago mula sa inaasahan ko. Habang umaakyat kami, bit-bit si Jung Hee-won, mas marami kaming nakitang tinatawag na rooms. Ito ang mga berdeng tile na may label na green zone at iba-iba ang laki at kapasidad. May para sa isang tao lang at may kayaang marami. Maraming nag-aaway para makuha ang mga ito. Habang papataas kami, mas tumitindi ang tensyon. Pagdating namin sa ikalawang underground floor, nagbago ang sitwasyon, wala nang lantaran na labanan pero mas ramdam ang kontrol. Ang mga tao ay nagbabantay ng kanilang mga lugar ng may matinding pag-ingat.
Paglapit namin sa daanan papuntang banyo, nakita namin ang maraming taong nagmamakaawa, humihingi ng awa, at nag-aalok ng coins kapalit ng pananatili. Sa kabilang panig ay ang mga miyembro ng Landlord Alliance na tila may ganap na kapangyarihan. Habang pinipilit kong makalapit, biglang nagulo ang sitwasyon nang matulak si Lee Gilyaong at mapunta sa isang ipinagbabawal na lugar. Lumitaw ang system message na nagsasabing nilabag niya ang pribadong teritoryo. Biglang nanahimik ang paligid. Nagkagulo ang mga tao at umatras habang nagliwanag ang pulang linya sa sahig. Isang lalaki ang lumapit, kalmado ngunit may nakakatakot na presensya. Kinausap niya si Lee Gilyaong na parang tinuturuan ang isang bata. At doon ko napagtanto kung sino siya, Gong Pildu. Sa isang iglap, nag-activate ang kanyang kakayahan at may mga turret na umangat mula sa lupa, nakatutok sa amin. Humingi siya ng 500 coins bilang kabayaran sa paglabag at nagbanta na agad kaming atakehin kung hindi kami susunod. Ang mga tao sa paligid ay umatras, walang gustong makialam. Lumapit si Lee Gilyaong sa akin, halatang natatakot, habang ang lalaki ay mumiti at iniabot ang kanyang kamay sa akin. Inaasahang ako ang magbabayad bilang tagapag-alaga. Mumiti lang ako habang tinitingnan ang kanyang kamay. Sa isip ko, iisa lang ang pumasok. Nakakatawa kung paano hinayaan ni Yoo Jong-hyuk na umiral ang mga ganitong tao nang walang pumipigil. At diyan nagtatapos ang chapter 27 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Ang konsepto ng 10 evils ay tumutukoy sa mga individual na nakatakdang maging pangunahing kontrabida sa mundo ng ways of survival. Mga taong kinatatakutan at may malawak na impluensya sa iba't ibang lugar. Bagamat nagbabago ang ranggo at minsan pati ang mismong mga miyembro depende sa regression cycle ni Yoo Jong-hyuk, nananatili ang kanilang kahalagahan, sila ang haligi ng kaguluhan sa isang mundong gumuho na ang kaayusan. Isa sa kanila si Gong Pildu, ang tinaguriang Armed Fortress Master ng Changmuro. Gayunpaman, hindi agad malinaw ang tunay niyang kahalagahan maliban na lang kung nabasa mo ang kwento hanggang sa huling bahagi. Para sa karamihan ng mga survivor, isa lamang siyang makapangyarihang tao na kumokontrol ng teritoryo. Ngunit para sa akin, alam kong isa siyang taong aangat bilang isa sa 10 evils. Isang lalaking hindi lang lakas ang puhunan kundi pati kontrol, kalkulasyon, at dominasyon sa lupain. Pagpasok ko sa green zone ng Changmuro, agad kong naramdaman ang kakaibang laki at bigat ng lugar. Hindi ito simpleng ligtas na espasyo, isa itong kaharian. Halos hindi masukat ang lawak nito, at malinaw na ang buong lugar ay sakop ng kapangyarihan ni Gong Pildu. Hindi ito kanlungan kundi isang pribadong kuta na nakabalakayong ligtas na lugar. Ayon sa karaniwang galaw, inilagay ko si Lee Gilyaong sa likuran ko para protektahan siya bago ako nagsalita. Kinuwestiyon ko ang pagbabayad ng coins, pinunto na dati ay pampublikong lugar ang Changmuro Station. Ngunit tinawanan lang ako at sinabing nagbago na ang lahat. Sa loob lamang ng 8 araw, nabura na ang dating sistema at napalitan ng bagong batas, ang batas ng lakas. Ang hinihinging 500 coins ay maaaring katanggap-tanggap sa iba, pero sa totoo lang, isa itong malinaw na pang-aabuso. Magbabayad ka para lang makatapak sa lupa. Isa itong tahasang pananamantala. Pumayag akong magbayad pero sinabi kong ibibigay ko ito direkta kay Gong Pildu. Doon nagsimulang magbago ang sitwasyon. Hindi si Gong Pildu ang kausap ko, isa lamang siyang tauhan ng Landlord Alliance. Hindi ko sila pinansin at diretsong naglakad papasok sa ipinagbabawal na lugar. Agad naglabasan ang mga babala ng system at tinutok sa akin ang mga turret, pero hindi ako tumigil. Walang kasiguraduhan na mabubuhay ako kapag nagpaputok sila, pero kailangan kong ipakita ang lakas ko. Kailangan kong patunayan na hindi ako basta-basta. Sa wakas, lumabas si Gong Pildu. Nakaupo siya sa ibabaw ng isang bangkong puno ng supplies, nagbabasa ng magazine na parang walang pakialam sa mundo. Sa unang tingin, mukha siyang ordinaryong matandang lalaki, relax, parang simpleng adyoshi lang. Pero alam ko ang totoo. Sa likod ng itsurang iyon ay isang mapanganib at tusong tao na unti-unting bumubuo ng kanyang imperyo. Nang gamitin ko ang character list skill, nakita ko ang tunay niyang kakayahan. Mataas na agad ang kanyang stats, lalo na ang magic power na umabot na sa level 19. Malinaw na sapat iyon para maging isa siya sa 10 evils sa hinaharap. Ang kanyang mga skill tulad ng private property at armed zone ay lalong nagpapalakas sa kanya sa loob ng kanyang teritoryo. Halos imposible siyang talunin sa sarili niyang lupa. Dahil dito, napagtanto kong hindi praktikal ang makipaglaban.
Kahit manalo ako, siguradong malaki ang magiging kapalit, kaya pinili kong makipagnegosasyon. Ipinakita ko ang sarili ko bilang isang tenant at humiling na manatili kami sa green zone niya. Kailangan namin ito para malampasan ang third scenario ng ligtas. Ngunit tulad ng inaasahan, tumanggi siya maliban na lang kung magbabayad kami ng 500 coins kada araw bawat tao. Sobrang mahal nito, halatang ginawa para pagsamantalahan ng iba. Kaya nag-alok ako ng impormasyon kapalit ng bayad. Nang banggitin ko ang pangalan ni Yoo Jong-hyuk, agad nagbago ang reaksyon ng lahat. Naramdaman ko ang tensyon, malinaw na may nangyari na sa pagitan nila. Pero hindi pa rin nagtiwala si Gong Pil-du. Sanay na siya sa panlilinlang at mabilis niyang naisip na baka niloloko ko lang siya. Nakakainis dahil tama ang hinala niya, parang sinabi niyang ako yung tipong tataka sa renta. Dahil dito, nagdesisyon akong umatras at magpanggap na wala akong pakialam. Isa itong taktika para pagsisihan niya ang desisyon niya. At gumana nga, tinawag niya ako pabalik. Pero hindi para makipag-usap, kundi para maningil ng mas malaking multa, 1,000 coins, dito na lumala ang sitwasyon. Nang tumanggi ako, agad nagpaputok ang mga turret. Tumakbo ako pabalik sa grupo habang si Lee Hyun-sung ay humarang gamit ang kanyang shield. Kita ko ang pagod at panginginig sa katawan niya, hindi niya kakayanin ito ng matagal. Kung magpapatuloy ang laban, siguradong may mamamatay. Kaya ginamit ko ang huling alas ko, isang bluff. Sinabi kong kung lalaban siya sa amin, malaki rin ang mawawala sa kanya, at doon nagbago ang lahat. May isang malakas na presensya ang bumaba mula sa itaas, isang presensyang agad nagbago ng balanse ng kapangyarihan. Dumating si Yoo Jong-hyuk. Sa mismong pagdating niya, nag-iba ang atmosfera. Ginamit ko ang pagkakataon at umarte na parang magkaibigan kami. Nagulat ang lahat, hindi nila inaasahan na konektado ako sa kanya, hindi niya kinumpirma ang sinabi ko. Sa halip, hinugot niya ang kanyang espada at itinuro ito kay Gong Pil-du. Sapat na yon. Naiintindihan ni Gong Pil-du ang ibig sabihin at pinili niyang umatras. Dahil doon, nakalabas kami ng ligtas, pagkatapos, nagkita kami ni Yoo Jong-hyuk sa platform. Hindi naging magaan ang usapan namin. Wala siyang pakialam kung buhay ako o hindi, at tila mas gugustuhin pa niyang mamatay ako. Ngunit hindi ko maikakaila ang lakas niya. Nang makita ko ang kanyang stats, napagtanto kong sobra na ang kanyang paglago kumpara sa inaasahan. Parang mas mabilis pa siya kaysa sa orihinal na kwento. Ibig sabihin, may nagbago, may ginagawa siyang hindi ko pa alam. Sa tulong ng skill ko, naririnig ko ang kanyang iniisip. Nakita ko ang pagdududa niya sa akin at ang posibilidad na patayin niya ako anumang oras. Kahit ganoon, pinili kong maging kalmado at magpanggap na kaswal. Kailangan ko siya para sa mga susunod na senaryo. Kahit hindi kami tunay na magkakampi, mahalaga pa rin siya, ngunit masakit ang kanyang paghusga sa aking mga kasama. Para sa kanya, kulang ang paglago nila, lalo na si Lee Hyun-sung. At kahit ayaw kong aminin, may katotohanan yon, habang nananatili ang tensyon sa pagitan namin, may biglang nangyari. Tumigil ang tingin ni Yoo Jong-hyuk at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang kalituhan sa kanyang mukha. Para sa isang taong sanay na sa lahat ng posibilidad, kakaiba yon. Ibig sabihin, may bagay na lumitaw na kahit siya ay hindi agad maintindihan. At sa mundong ito, ang ganitong uri ng hindi inaasahang pangyayari ay kadalasang senyales ng mas malaking panganib na paparating, at diyan nagtatapos ang Kabanata 28. Tinitigan ni Yoo Jong-hyuk ang lahat ng naroroon maliban kay Lee Hyun-sung. Nakatuon ang kanyang tingin sa tatlong natitirang tao na magkakatabi. Ngunit kahit sundan ko ang direksyon ng kanyang mga mata, hindi ko pa rin matukoy kung sino talaga ang pinagtutuunan niya. Dahil dito, lalong naging mabigat at tensyonado ang paligid. Paano ito nangyari? Mahina niyang bulong, halatang naguguluhan. Gusto ko sanang magtanong, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Kung magsasalita ako ng padalos-dalos, baka mabunyag ang kakayahan kong basahin ang kanyang iniisip, isang bagay na hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa siyang ideya tungkol dito, at kailangan kong panatilihin ang kalamangan na yon. Sa kabila nito, may hinala ako na may nakita siyang kakaiba, marahil ay ang impormasyon ni Jung Hee-won. Napansin ni Jung Hee-won ang kakaibang tingin niya at agad siyang humarap dito. Ano ang tinitingnan mo? Matalas niyang tanong. Hindi sumagot si Yoo Jong-hyuk, ngunit mas nakakatakot pa ang kanyang katahimikan. Saglit na lumitaw sa kanyang isip ang intensyon, patayin, kaya agad akong kumilos upang pigilan ang posibleng gulo.
Yu Jongyuk, tawag ko, may gusto lang akong itanong. Lumingon siya sa akin, malamig at mapanuri ang mga mata. Bakit mo hinahayaang mabuhay si Gong Pildu? Direkta kong tanong. Walang pag-aalinlangan ang sagot niya. Kung isa kang propeta, dapat alam mo yon. Umiling ako. Hindi ko alam ang lahat. Totoo iyon, hindi perpekto ang kaalaman ko, at may mga bagay na hindi ko rin maalala. Biglang lumitaw ang isang mensahe, ginamit niya ang lie detection sa akin. Sumunod agad ang isa pang abiso na nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Gaya ng inaasahan, napakainat niya. Ganun ba? Isang propeta na mababa ang antas ng feature site, sabi niya. Hindi ko na siya kinontra. Bahala na siyang mag-isip. Pagkatapos ay sinabi niya, kailangan kong manatiling buhay si Gong Pildu. Kumunot ang noo ko. Dahil ba sa susunod na senaryo? Tanong ko. Hindi siya sumagot, ngunit malinaw na sinusukat niya kung gaano karami ang alam ko. Alam ko na kailangan mo siya para sa darating na senaryo, dagdag ko. Pero siya lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ang buong grupo niya. Hindi nagbago ang ekspresyon niya, pero ramdam ko ang inis, nakakairita. Hindi pa rin ako tumigil. Hindi ba't ugali mong alisin ang mga hindi mo kailangan? Bakit hinahayaan mo sila? Maikli ang sagot niya. Marami akong kailangang gawin. Hindi mo maintindihan. Doon na ako nainis. Hindi iyon ang punto. Kung hindi ka kikilos ngayon, karamihan sa mga tao sa Chongmuro ay. Malamig ang naging tugon niya. Wala akong pakialam. Sa sandaling iyon, lalo akong nagalit. Hindi naman ako naniniwala na lahat ng tao ay dapat mabuhay, pero ang sobrang kawalan niya ng pakialam ay nakakainis. Yu Jongyuk, pwede ba kitang suntukin? Tanong ko. Kung kaya mo, kalmado niyang sagot. Ikinuyom ko ang kamao ko, ngunit biglang may lumitaw na mensahe, ginamit niya ang strong self-defense level 5. Napangiwi ako at ibinaba ang kamao. Duwag. Tapos ka na ba? Tanong niya. Nang hindi ako sumagot, tumalikod na lang siya. Umalis na tayo. Nagulat si Li Jie sa utos niya at agad sumunod, ngunit bago siya tuluyang umalis, sumulyap siya sa akin na may halong pagkalito. Maya-maya, may mensahe mula sa isang constellation na humangaraw sa kabayanihan ko at nagbigay pa ng coins. Napailing na lang ako, maling-mali ang pagkaintindi nila sa nangyari. May natitira na lamang na 1 oras at 30 minuto bago magsimula ang ikatlong senaryo at lalong naging magulo ang isip ko. Patuloy ang mga mensahe ng mga constellation, may galit, may naghihikayat, pero wala namang konkretong solusyon. Malinaw na may plano si Yu Jongyuk, marahil ay para makakuha ng kalamangan sa susunod na senaryo. Pero hindi ko pwedeng pabayaan yon. Gayunpaman, ang tunay na problema ay hindi siya, kundi si Gong Pildu. Para malampasan ang ikatlong senaryo, napakahalaga ng tulong niya. Kung hindi namin makukuha ang tulong niya, mas lalo kaming mahihirapan. Habang nag-isip ako, biglang nagsalita si Jung Hyewon. Sino ba yon? Tanong niya. Nang hindi ko agad naintindihan. Nilinaw niya, iyong taong pinag-uusapan niyo ni Yu Jongyuk. Ipinaliwanag ko agad ang tungkol kay Gong Pildu at agad siyang nainis. Anong klaseng basura ang kumukuha ng pampublikong lugar at pinagbabayad ang mga tao para gamitin yon? Galit niyang sabi. Nang sabihin kong nasa itaas sila, agad niyang kinuha ang kanyang sandata. Pupuntahan ko at palalayasin sila, desidido niyang pahayag. Naniniwala siyang kaya naming manalo kung magtutulungan kami, lalo na dahil sa kanyang judgment time skill. Pero nang subukan niyang gamitin ito, may kakaibang nangyari. Hindi tumugon ang mga constellation at agad nakansela ang skill. Nagtaka siya. Ano to? Sira ba? Tanong niya habang sinusubukang muli. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito gumana. Bakit ayaw mag-activate? Hindi ba malinaw na masama sila? Tanong niya. Napangiti ako ng mapait. Iyan ang tingin natin, sagot ko. Pero maaaring iba ang tingin ng mga constellation. Ipinaliwanag ko na hindi na ang mga tao ang nagtatakda ng tama at mali. Ang mga constellation na ang humuhusga at may sarili silang pamantayan. Ang hustisya ay nakadepende sa nakararami, sabi ko. At ngayon, hindi na tao ang nakararami. Bumigat ang katahimikan sa grupo. Unti-unting nabasag ang pag-asang nabuo nila mula sa mga nakaraang laban, ngunit hindi ako pwedeng tumigil doon.
Hindi ibig sabihin na wala ng paraan, dagdag ko. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Ipinaliwanag ko na ang lakas ni Gong Pildu, ang armed zone, ay siya ring kahinaan niya. Sa loob ng kanyang teritoryo, halos imposible siyang talunin dahil sa mga turret na nagtatanggol dito. Ngunit kapag lumabas siya, mawawala ang lahat ng iyon. Mawawala ang kanyang kalamangan. Ang kailangan lang naming gawin ay palabasin siya, pero syempre, hindi iyon madali. Ginawa na niyang parang kuta ang kanyang lugar, kumpleto sa lahat ng kailangan niya para mabuhay. Wala siyang dahilan para umalis. Habang nag-iisip kami ng paraan, walang lumabas na konkretong plano. Samantala, nagkagulo ang paligid habang nag-agawan ang mga tao sa mga green zone, mga ligtas na lugar na kailangan para mabuhay sa susunod na senaryo. May nasasaktan, may dumudugo, at may handang pumatay para lamang mabuhay. Sinabi ko sa grupo na hindi namin kailangang makipaglaban, kailangan lang naming makahanap ng silid na sapat para sa aming lahat. Ngunit kahit naghiwa-hiwalay kami upang maghanap, alam ko na ang katotohanan. Ayon sa impormasyong mayroon ako, wala nang natitirang silid sa Chongmuro. Kahit isa. Ibig sabihin, iisa na lang ang natitirang paraan, para mabuhay, may kailangang mawalan, at habang pinapanood kong maghiwa-hiwalay ang aking mga kasama, iisang tanong ang patuloy na umiikot sa isip ko kapag dumating ang sandali. Kaya ba nilang gawin yon? At diyan nagtatapos ang kabanata 29 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Pagkawala ng Dokaibi, agad na gumuho ang marupok na kaayusan sa platform ng Line 3. Sa loob lamang ng ilang sandali, napuno ito ng kaguluhan, maraming tao ang patay o naghihinalo, may mga sigaw ng takot at sakit na umaalingaw sa buong lugar, at ang sahig ay nabahiran ng dugo. Sa gitna ng lahat, iisa na lamang ang natitirang silid, isang green zone na nagsisilbing tanging kanlungan sa gitna ng nagiging malupit na mundo. Dahil walang malakas na tao na kayang magkontrol ng sitwasyon, ang mahihina ay napilitang maglaban-laban. Wala nang pag-aatubili, tanging pagnanais na mabuhay ang nangingibabaw. Ang mga taong dati hindi magkakilala ay biglang nagpatayan, sumisigaw ng mamatay ka. Mamatay ka. Habang nag-agawan sa natitirang pagkakataon. Kasabay nito, malamig na inanunsyo ng sistema na 30 minuto na lamang bago magsimula ang ikatlong senaryo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, kakaiba ang aking ginawa, umupo ako at tahimik na binasa ang Ways of Survival. Habang nagkakapatayan ang mga tao sa paligid ko, patuloy kong sinusundan ang bawat linya ng teksto. Kung tama ang aking iniisip, ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang daloy na alam ko na. Kahit isang salita ay hindi maaaring palampasin kung nais kong mabuhay. Biglang sumingit ang boses ni Bihyong, puno ng pagtataka at pagkainis, kasunod ang mga mensahe mula sa mga constellation na tila nakatuon ang pansin sa akin. Ang Prisoner of the Golden Headband ay nagtatanong kung ano ang ginagawa ko. Dahil sa gulat, agad kong pinatay ang aking smartphone, doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko agad napansin, bakit hindi tumutugon ang mga constellation sa binabasa ko. Sa orihinal na kwento, mabilis nilang napapansin ang anumang bagay na sumisira sa patas na daloy, gaya ng regression ni Yoo Jong-hyuk. Kaya bakit ngayon ay tahimik sila? Nang muli kong buksan ang aking telepono, doon ko nakuha ang sagot. Wala na ang nobelang binabasa ko. Sa halip, isang blankong notepad ang nasa screen. Nang ipakita ko ito kay Bihyong, kinumpirma niyang iyon lang din ang nakikita niya. Bigla akong kinilabutan. Hindi nababasa ng Dokaibi ang teksto. Kung ang mismong mga tagapangasiwa ng sistema ay hindi ito nakikita, ganoon din ang mga constellation. Ibig sabihin, ang kaalamang hawak ko ay nasa labas ng kanilang kaalaman. Kung ganoon, anong klaseng nilalang ang nagbigay nito sa akin? Naputol ang aking pag-isip nang marinig ang huling sigaw. Tapos na ang labanan para sa silid. May nagwagi na. Isang batang lalaki ang nakatayo sa loob ng green zone, nanginginig habang nakatutok ang kutsilyo sa akin. Siya ang batang bumabay sa amin kanina, kahit hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Pinakalma ko siya at sinabing wala akong balak agawin ang kanyang silid, ngunit bago pa man magpatuloy ang usapan, dumating si Lee Ji-hye. Paikot-ikot niyang pinapaikot ang kanyang asul na espada, puno ng kumpiyansa. Agad niyang idineklara na walang sinumang lalapit sa kanyang teritoryo. Sa lakas niya, halos walang makakapantay maliban kina Yoo Jong-hyuk o sa mga miyembro ng Landlord Alliance. Hindi nagtagal, lumitaw si Yoo Jong-hyuk. Sa isang utos lang, pinabalik niya si Lee Ji-hye sa kanyang silid. Sumunod ito ng walang pagtutol.
Pagkatapos, tumingin siya sa akin at diretsahang nagtanong kung balak kong labanan ang mga halimaw. Sinabi niyang mamamatay ako, pati na rin ang aking mga kasama. Sumagot lamang ako ng walang kasiguraduhan. Saglit siyang tumingin sa akin, na may bahid ng hindi maipaliwanag na emosyon, bago tuluyang umalis. Habang bumababa ang oras sa 20 minuto, isa-isang bumalik ang aking mga kasama. Kita agad sa kanilang mukha ang resulta, wala silang nakuha na silid. Kinumpirma ito ni Yo-sang-a, habang si Jung Hee-won ay galit na nagreklamo sa sobrang taas ng bayad na hinihingi ng mga may-ari ng silid. Natural lang iyon, alam ng mga may kontrol na mamamatay ang iba kung wala silang matutuluyan, kaya sinamantala nila ang sitwasyon. Matapos kong sabihin na wala rin akong nakuha, inilahad ko na may dalawa akong paraan. Ang una ay simple at halos siguradong magliligtas sa amin. Ang pangalawa ay napakahirap at may posibilidad na may mamatay sa amin. Agad na pinili ng karamihan ang mas ligtas na opsyon. Ngunit nag-alinlangan si Yo-sang-a at humiling na marinig muna ang dalawa. Kaya dinala ko sila sa itaas at itinuro ang isang grupo ng 5 tao na may hawak ng isang green zone. Mahihina sila kumpara sa amin. Kung magsasama-sama kami, madali namin silang mapapatay at maagaw ang kanilang silid. Si Lee Gilyaong ang unang pumayag, ngunit agad itong tinutulan ni Jung Hee-won. Inamin niyang nakapatay na siya noon at hindi niya pinagsisihan iyon, ngunit ayaw niyang magpatuloy sa ganoong landas. Ayaw niyang maging halimaw. Si Yo-sang-a ay hindi rin komportable sa ideya. Nakita ko na ang kailangan kong makita. Pinili ko ang ikalawang paraan, ang mas mahirap. Sa totoo lang, iyon na talaga ang plano ko mula sa simula. Madali ang pumatay, pero hindi iyon ang tamang landas. Kailangan kong malaman kung anong klaseng mga tao ang kasama ko, binalaan ko sila na ang paraang ito ay nangangailangan ng lubos na pagtitiwala. Kapag may isa mang mag-alinlangan, mamamatay kaming lahat. Sa kabila nito, pumayag sila. Sa huling 5 minuto, dinala ko sila sa madilim na lagusan papuntang Yuljiro Ikatlo. Doon, nakita namin ang pulang zone kung saan lalabas ang mga halimaw. Sa halip na umiwas o lumaban, inutusan ko silang tumakbo diretsyo patungo sa mga halimaw at tumingin sa kaliwang pader bago sila maabot. Nang magsimula ang senaryo, bumuhos ang mga halimaw, mga ground rat at ang mas mapanganib na growl. Sa dami nila, malinaw na imposible silang labanan. Ngunit sumunod ang aking mga kasama. Sa huling sandali, napansin ni Yo-sang-a ang kumikislap na birding tile sa pader. Nang hawakan niya ito, nag-activate ang isang hidden green zone. Sinundan siya ni Jung Hee-won at sa tulong nila, nakarating din si Lee Hyun-sung. Ligtas na sila. Ito ang lihim na natutunan ko mula sa Ways of Survival, mga nakatagong green zone na lumalabas lamang kapag nagsimula na ang senaryo. Ngunit naiwan ako sa labas, tumatakbo kasama si Lee Gilyaong habang hinahabol ng mga halimaw. Lalong lumala ang sitwasyon nang magdagdag ng penalty ang Dokaibi na nagtanggal ng ilang green zones. Agad na namatay ang batang lalaki nang mawala ang proteksyon niya, napunit ang kanyang katawan sa loob lamang ng ilang segundo. Ginamit ko ang pagkakataon upang makalayo, pinapatay ang mga halimaw gamit ang Unbroken Faith. Ngunit hindi sila nauubos, sa gitna ng laban, sinabi ni Lee Gilyaong na iwan ko na lang siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ko sila tinutulungan kung mas madali namang mabuhay mag-isa. Saglit akong sumang-ayon, mas madali nga. Ngunit sinabi ko rin na may nabasa akong kwento na ganoon ang naging landas, at nauwi iyon sa pagkasira, hindi ako bayani. Hindi ako tagapagligtas. Pero ayokong maulit ang ganoong wakas, muli ko siyang binuhat sa aking likod at sinabi, kumapit ka ng mahigpit. Ano man ang mangyari, hindi ko siya hahayaang mamatay, hindi ngayon, at diyan nagtatapos ang Kabanata 30 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 31? Mag-comment na sa baba mga ka-TV. Hanggang sa susunod, paalam!